Ngayon ay nandito ako sa kusina para maghanda ng hapunan para kina Rafael at Marcus. Ang bilis na naman ng tibok ng puso ko nung makita ko na papasok dito sa kusina si Marcus. Agad kong tinapos ang ginagawa ko at nagtangkang lalabas na ng kusina. Natigilan ako nang harangin ako ng binata sa may pintuan. Ano ba, sir? Gigil na tanong ko dito sa aking isip. Hindi ba nito nahahalata na ayaw ko itong makasalamuha ngayon? Napabuntong hininga ko. May iuutos po ba kayo sa akin, sir? Pilit pinapakalma ang sarili na tanong ko dito. I wanna take you out for dinner. Sagot nito at naintindihan ko yon. Malaking pasasalamat ko kay Rafael dahil nararamdaman ko na ang improvement sa akin. Unti-unti ko nang naiintindihan ang mga alien words. Ha? Pero sir, naganda na po ako ng hapunan na... I want dinner for the two of us. Putol nito sa mga sinasabi ko. Natigilan naman ako. Tayo lang, sir? Paano po si Rafael? Don't mind him. Let's go. Masama pa ang tingin sa akin na wika ni Marcus bago ako hinigit sa braso. Nang dahil sa gulat ay wala akong nagawa kung hindi ang sumunod dito. Teka lang, sir, hindi pa po ako nagbibihis. Hinihingal na wika ko dito habang hila-hila nito. Ang suot ko ngayon ay simpleng skirt, crop top shirt at wedge sandals. Sandali itong tumingin sa akin. No need. Simpleng saad nito bago ako muling hinigit. Hindi pa ako nagme-makeup, sir. Wika ko pa dito. Narinig ko naman ang mabilis itong pagbuntong hininga. But you always wear it. And stop making yourself beautiful because you already are. I don't want you to be surrounded by different guys. Wika naman nito na bahagyang ibinulong na lang ang mga huling salita na narinig ko naman. Naisip ko na sana hindi ko na lang naintindihan ang mga sinabi nito dahil lalo lang ako nahuhulog dito. Naramdaman ko bigla ang pamumula ng aking pisngi. Nagpatangay na lang ako dito. Saan ang punta nyo? Narinig ko pang tanong ni Rafael na naabutan namin na nasa sala. Lalo namang binilisan naman ni Marcus ang paglalakad palabas ng bahay, kaya hindi ko na ito nagawang sagutin. Nagmamadali akong bumaba ng sasakyan ni Marcus nang makarating kami sa isang restaurant. Hindi ko na kasi kaya ang tensyon na namamagitan sa aming dalawa, lalo na nung muling subukan ni Sir na hawakan ang aking kamay. Mabilis akong pumunta sa tapat ng pintuan ng restaurant para subukang pumasok doon. Nakaramdam naman ako ng inis dahil hindi ko magawang buksan ang pintuan. Paulit-ulit ko itong tinutulak pero walang nangyayari. Napapansin ko nga na nakatingin na sa direksyon ko ang mga tao sa loob ng restaurant. Lalo pa ako nakaramdam ng inis nung mapansin ko na palapit na sa akin si Marcus. Don't push it, Marimar, because it's full. Narinig ko pang wika ni Marcus mula sa aking likuran. Agad ko naman binasa ang nakadikit sa may pintuan na ngayon ko lang napansin. Nabasa ko ang salitang pool. Lihim ako nakaramdam ng pagkapahiya. Kainis! Bulong ko pa sa aking sarili. Agad kong hinigit ang pintuan at nagmamadaling pumasok doon. Naramdaman ko naman ang pagsunod sa akin ni Marcus. Nang makaupo kami ni Marcus sa bakanting upuan ay agad itong umorder ng mga pagkain na agad ko rin namang kinain nang maiserve na sa amin. Napapangiti na lang si Marcus habang pinagmamasdan akong kumain. Tahimik naming tinapos ang pagkain dahil wala na rin naman akong balak na kausapin ito. Nagustuhan mo ba? Tanong pa sa akin ni Marcus nung mapansin nito na napasandal ako sa upuan at napahaplos sa aking tiyan dahil sa kabusugan. Napangiti naman ako. Sobra! Salamat, sir! Sagot ko naman dito habang nakangiti. Welcome! Wika naman nito. Bahagya pa ako napatitig dito nung umiti ito. Sobrang naninibago talaga ako dito nung mga nakaraang araw. Agad kong ginising ang aking diwa at tumayo para ligpitin ang aming pinagkainan. Nagulat naman si Marcus sa ginawa ko kaya agad nitong pinigil ang kamay ko. Naramdaman ko bigla ang kuryente na dumaloy sa aking katawan. Don't do that, Marimar. May ibang magliligpit ng pinagkainan natin. Pigil sa akin ng binata na hawak pa rin ang aking kamay. Inilibot ko ang aking paningin at napansin ko ang mga taong nagliligpit ng mga pinagkainan ng iba. Napansin ko rin na parang pagod na ang mga to. Agad akong bumaling kay Marcus at inalis ang kamay nitong pumipigil sa aking kamay.
Mukhang pagod na sila sir eh. Wika ko naman dito habang ipinagpapatuloy ang ginagawa. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni sir. But this is their work. Katwiran pa nito. Napatingin naman ako dito. Nakakunot noo ito habang pinagmamasan ako. Hindi ko naman inaagaw sa kanila yung trabaho nila sir eh. Gusto ko lang po mabawasan yung gagawin nila kahit papano dahil alam ko po na sobrang pagod na sila. Paliwanag ko naman dito, nanginitian pa ito. Natitigilan naman at tinitigan ako nito. Iniiwas ko na lang ang tingin ko dito at pinagpatuloy ang aking ginagawa. Then I'll help you. Wika ni Marcus na ikinabigla ko. Napatingin ako dito dahil sa gulat. Nginitian naman ako nito bago nito sinimulang ligpitin ang mga pinagkainan namin. Lihim akong napangiti. Nandito pala ang boyfriend ko. Biglang singit ng isang boses na papalapit sa amin. Sabay pa kaming napatingin dito ni Marcus. And he's with his crazy maid. Dagdag pa nito na pinasadahan pa ang kabuuan ko. Why are you here, Amy? May diin sa boses na tanong naman dito ni Marcus. Natawa naman ng mahina si Amy. Why do you ask? Hindi ka ba masaya na makita ang girlfriend mo, Marcus? May diin din sa boses na tanong ni Amy. Napakagatlabi naman ako dahil alam ko na may gusto itong ipahiwatig sa akin. Nakaramdam ako bigla ng sakit dahil sa katotohanan na isinampal nito sa akin. Pakiramdam ko ay bigla akong nagising sa aking ilusyon. Iniwan ako ni Rafael dito sa may sala habang nanonood ng English movie. Ipinayo kasi nito sa akin ang panonood ng mga English movies para matutunan ko daw ang mga ganong salita. Binigyan din ako nito ng mga English books na pwede kong mabasa. Ngayon ay nasa kusina si Rafael para kumuha ng maiinom at makakain namin habang nanonood ng movie. Napatingin ako sa malaking orasan na nakasabit sa may dingding. Napabuntong hininga pa ako nang malaman ko na mag-aalas 9 na ng gabi pero wala pa rin si Marcus. Naalala ko na agad kaming umalis sa kinainan naming restaurant kanina para pigilan ang pag-iiskandalo ni Amy doon. At matapos akong ihatid dito ni Marcus sa bahay, ay agad rin itong umalis para ihatid ang kasintahan nito. Muli akong napabuntong hininga at itinutok na lang ang paningin sa panonood. Hindi dapat ako nasasaktan dahil sa kanila. Bulong ko pa sa aking sarili. Napatingin ako sa may pintuan nang makarinig ako ng ingay mula doon. Naramdaman ko bigla ang pamilyar na pagtibok ng puso ko sa tuwing nasa harapan ko ang isang tao. Hindi ko pa man nakikita ang nasa may pintuan ay alam ko na kung sino ang nasa likod nun. Si Marcus. Agad ako nataranta at nagpanggap na natutulog. Humiga ako sa inuupuan kong sofa at ipinikit ang mga mata. Naririnig ko ang mga yabag na unti-unting lumalapit sa direksyon ko. Pigil ang hininga na pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ko nung maramdaman ko ang presensya ni Marcus at ang pag-upo nito sa tapat ng aking hinihigaan. Alam ko rin na pinagmamasdan nito ngayon ang aking muka, dahilan para pigilan ko ang paglunok. Nagwala pang lalo ang aking puso nang maramdaman ko ang paglapat ng labi nito sa noo ko. Anong nangyayari? Lalo kong pinikit ang aking mga mata at tihim na pinapakalma ang aking puso. I'm sorry. Malumanay na bulong sa akin ni Marcus na hinaplos pa ang aking pisngi. Pakiramdam ko ay biglang kumalma ang aking sarili dahil sa banayad nitong paghaplos sa aking pisngi. Here, pare. Narinig kong boses ni Rafael na marahil ay kalalabas lang galing kusina. Naramdaman ko ang pagtayo ni Marcus. Maybe she got too tired in our learning session. Natatawa pa na dagdag ni Rafael na alam ko namang ako ang tinutukoy. You don't have to do this. I'll manage her from now on. I'm gonna hire the best tutor for her and I will also guide her. Narinig ko naman na saad ni Marcus. Pakiramdam ko ay dudugo na ang aking ilong dahil sa pag-uusap ng mga to. Mabuti na lang dahil kahit papano ay naiintindihan ko na ang mga alien words. Narinig ko ang pagtawa ni Rafael. Lihim naman akong napakunot noo. Are you her guardian, bro? Or are you acting like a caring boyfriend for her? Natatawa pa na tanong ni Rafael kay Marcus. Natigilan naman ako bigla. I'll be her boyfriend soon.
Sagot naman ni Marcus na ikinasamid ko, dahilan para mapatingin ang mga ito sa akin. Namumula ang pisngi na tumingin din ako sa mga ito. So you're awake? Tanong pa ni Marcus sa akin habang nakakunot noo. Napapahiyang tumingin ako dito. Hindi sir, sleepwalking lang po. Sagot ko naman dito na agad umalis sa mga harapan ng mga ito. Narinig ko pa ang pag-asik ni Marcus at ang mahinang pagtawa ni Rafael. Napapakagat-labi naman na pumasok ako sa aking kwarto. Kanina pa ako dito pagulong-gulong sa aking higaan, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Paulit-ulit kasing pumapasok sa isip ko ang sinabi ni Marcus na magiging boyfriend ko to. Nakakaramdam ako ng inis para dito dahil alam ko naman na may kasintahan na to. Gusto bang paglaruan ni Marcus ang nararamdaman ko? Malungkot na tanong ko pa sa aking sarili. Napabuntong hininga ako pagkatapos. Sinubukan ko muling makatulog pero wala pa ring nangyayari. Kaya pinili ko na lang ang bumangon at lumabas ng kwarto. Naisip ko na pumunta na lang ng kusina at magtimpla ng gatas. Nag-iinat-inat pa ako ng aking mga braso habang papasok ng kusina. Natigil pa ang aking paghikab nang mapansin ko na nakatingin sa akin si Rafael na nasa kusina rin pala. Ngumiti ito sa akin. Agad ko namang itinikom ang aking bibig at ngumiti dito. Di ka rin ba makatulog? Tanong sa akin ni Rafael. Tumango naman ako. Ngumiti ito sa akin bago ibinigay sa akin ang katitimpla lang nitong gatas. Salamat, nakangiting sabi ko naman dito bago tinanggap ang gatas na iniaabot nito sa akin. Umupo rin ako sa bakanting upuan na katapat ng inuupuan nito ngayon. Nakaramdam ako ng pagkailang na mapansin ko na nakatitig ito sa akin. Rafael's point of view. Hindi ko maiwasang hindi titigan si MC habang iniinom nito ang tinimpla kong gatas. Napansin ko na naiilang ito sa mga titig ko, kaya napangiti ako at ginulo ang buhok nito. She really looks beautiful and innocent. It was fun being with you, MC. Panimula ko habang nakangiti. Napakunot noon naman si Marimar. I'm leaving. Dagdag ko na lihim kong ikinalungkot. Ha? Clueless na tanong pa nito sa akin. Ginulo ko naman ulit ang buhok nito. Aalis na ako. Ulit ko dito. Tumingin ito sa akin na para bang naguguluhan. I'll go back home later. Thank you, Marimar, for the wonderful moments with you. Pero bakit ka? Because I don't want to hurt myself anymore. I can't see you happy with someone else. Bulong ko sa aking sarili. Dahil maraming babae ang naghihintay sa pagbalik ko. Putol ko sa pagtatanong nito. Na tumawa pa ng peke. Napangiti naman si MC, dahilan para matuwa rin ang puso ko. Hinampas pa nito ng bahagya ang balikat ko. Ganun ba? Ang galing mo pala kung ganun? Nakatawa pa na sabi nito. Natawa naman ako ng bahagya. She really is innocent and clueless. Tinitigan ko ito, dahilan para matahimik ito. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Rafael? May problema ka ba? Worried na tanong pa ng dalaga sa akin. Umiling-iling naman ako. Be happy, Marimar. Sagot ko dito. Kumunot lang ang noo nito. Senyales na naguguluhan ito ngayon sa mga sinasabi ko. Do what makes you happy. Di ba may gusto ka sa pinsan ko? Bakit hindi mo aminin sa kanya? Hindi ko na natapos ang aking sasabihin. Dahil natataranta na tinakpan ni MC ang bibig ko gamit ang isa nitong kamay. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko. Huwag ka maingay, Rafael. Baka marinig niya tayo. Putol nito sa mga sinasabi ko. Siya kami girlfriend na si Marcus. Kaya hindi ko masabi na may gusto ako sa kanya. Dagdag pa nito na ikinatawa ko ng mahina. Inalis ko na rin ang kamay nito sa bibig ko. Paano ko sabihin ko sa'yo na hindi naman talaga siya girlfriend ng pinsan ko? Ha? They're a fake couple, MC. Hindi totoong girlfriend ng pinsan ko si Amy. Sabi ko dito, dahilan para matigilan ito. Napabuntong hininga na lang ako pagkatapos. Pakiramdam ko ay naging martir na ako. Alam ko naman na gusto ko si MC pero gumagawa pa ako ng paraan para mapalapit ito sa iba. I just want her to be happy
as well as my cousin. I want them to be happy. Alam ko naman na makakalimutan ko rin si Marimar. Not now, but I will. I must. Bulong ko sa aking sarili. Pero, parang naging hindi sila totoong magkasintahan. Ang pinsan ko na ang bahalang magpaliwanag sa'yo, MC. Putol ko sa pagtatanong nito na nagsimula ng tumayo sa aking kinauupuan. By the way, about dun sa learning sessions natin, si Marcus na ang bahala sa'yo. Sana may natutunan ka sa akin kahit paano. Sige, alis na ako. Paalam ko na dito. Nakita ko pa sa mga mata ni MC ang kagustuhang pigilan ako. Pero hindi ko na lang pinansin yun. Ayoko na magpa-apekto sa nararamdaman ko dahil baka lalo lang akong masaktan sa huli. Aalis ka na ba talaga? Ngayon na ba? Malungkot na tanong nito, dahilan para makaramdam din ako ng lungkot. Tumangu-tango ako bago ginulo ang buhok nito. Tumalikod na rin ako para hindi na makita pa ang lungkot sa mata ni Marimar. Nagulat pa ako nung maramdaman ko ang pagyakap sa akin ni MC. Natigilan ako at hindi na napigilan pa ang pagtulo ng aking luha. I'll miss her. Salamat, Rafael. Balik ka ha. Ingat ka rin palagi. Wika pa nito sa akin na ikinangiti ko. Agad ko namang pinunasan ang aking luha. Hinarap ko ito para bigyan ng halik sa noo. Ikaw din, mag-iingat ka palagi. Wika ko din dito. Tumangu-tango naman ito bago akong initian. Ngayon ay nandito ako sa terrace kung saan nakatambay ang aking pinsan. Lumapit ako dito at nakitanaw sa langit na pinagmamasdan nito ngayon. Inakbayan ko pa ito bago nagpakawala ng malalim na hininga. I'm leaving. Inform ko dito. Ngumiti ako nang bumaling ito sa akin. Nagpaalam na rin ako kay Marimar. Dagdag ko pa. Napakunot ang noo ni Marcus. Why are you leaving? I didn't push you to leave anyway. Tanong pa nito sa akin na ikinatawa ko ng mahina. Tinapik ko pa ang balikat nito. Yes, you didn't push me away, but my feelings did. Sagot ko dito. I don't want to feel the pain anymore, pare. I'll leave before I can't. Before everything becomes too late for me to control my feelings. Baka hindi ko na siya ibigay sa'yo kapag hindi pa ako umalis. Natatawa na dagdag ko pa dito. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga nito. Why didn't you tell her that you like her? Tanong pa ni Marcus. Ngumiti ako ng bahagya bago tumingala sa langit. Because I can't take rejection. Pag-amin ko dito. Alam ko naman ang magiging sagot ni MC at ayoko nang mas masaktan pa ng dahil doon. I want to preserve my ego for myself. Malungkot na saad ni Rafael. Maamin na kaya ni Marcus ang totoong nadarama